Wala talaga akong balak na bilhin to. Bukod kasi sa alam ko na imitation lang to, hindi ko talaga type itong klaseng Beyblade na to. Yun na nga mga parno, after nating mag Beyblade hunting, napadaan tayo dito sa FOSS. Nandito na rin lang man ako, naisip ko na mag Beyblade hunting na rin tayo dito. Actually, dati dito tayo nakabili ng Phoenix Radar at Run Buster Side. Fast forward tayo, pinuntahan ko na yung toy department and napansin ko dito na kumonti na yung mga Beyblade X nila dito. Pero alam niyo ba, meron ako napansin dito. Merong isang box ng Beyblade X dito na merong punit. Ito, tingnan nyo. Punit na siya. Kaya yun, pwede mo nang masilip kung ano yung laman. Pero alam niyo ba, upon checking, habang sinisilip ko tong butas na box ng Beyblade X, inasilip ko yung kanyang loob. Instead kasi na winder launcher yung laman, string launcher yung nasa loob. Tamang tama. Medyo tinatamad akong gumamit ng winder launcher at ma-strip ko yung string launcher. Tapos, medyo mura lang din ito kasi yun nga, imitation lang. Kaya yun, para lang sa launcher, binili ko na. Sayang din yung launcher, kulay blue pa naman. Dagdag rin yan sa ating collection. So yun lang, abangan nyo yung unboxing nito ha. So before I end this video, happy weekend. Aba, okay rin pala yung looks nito. So ayun na nga mga parno, it's time para mag-unbox ng mga Beyblade na nabili natin. Ito yung sa Gaisano, ito naman yung sa FOSS. So, unahin natin tong sa FOSS. So, kanina sa previous video ko, nasabi ko na ayaw ko talaga tong bilhin kasi hindi ko talaga siya type. So, by the way, this is UX03 Wizard Rod 570 Disc Ball. So, this is a stamina type Beyblade. So, binili ko to kanina kasi nasilip ko na winder launcher yung laman niya, string launcher yung nandito. Paano nangyari yon? Syempre, ganun talaga pag imitation lang. Hindi siya original. Sa presyo pa lang, talagang magtataka ka na. So, ito yung sinasabi kong string launcher. And this is the reason why binili ko tong Wizard Rod na to. Mas trip ko talaga kasi yung string launcher kaysa sa winder launcher. Kaya, napabili ako. So, nga pala sa mga nanonood dyan, hindi ko talaga advisable na bumili kayo ng mga imitation lang. Mas maganda pa rin na tangkilikin natin yung original. Yun nga lang, medyo may kamahalan yun. Fast forward tayo, ito na yung ating Beyblade. Malata talaga na peke, no? Kasi tingnan nyo, naka-assemble na agad siya. Usually kasi pag bumibili ako, naka-cellophane pa po yun, tapos hindi pa po yun naka-assemble. Pero tingnan nyo naman ito, naka-assemble na. Pero all goods naman, hindi ko nga ina-expect na maganda pala ito, no? Chinek ko rin kung bakal yung nasa gilid. Metallic alloy yata to Kaya medyo magaan-gaan. Ito talaga yung hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang bit na ball disc. Para kasing ang OA ng kanyang pagka-design. Yung kanyang ratchet naman, 570 siya. All goods naman. Pero yung hindi talaga goods dito ay itong launcher. Ito pa naman yung dahilan kung bakit binili ko to. Kasi upon checking, ayan siya. Sira pala siya. Sayang, trip ko pa naman yung kulay niya. Paano ko nasabing sira? Kasi itong part na to, supposed to be nakaumbok to Unlike dito, tingnan mo, nakaumbok siya. Eto, nakataas. And kung ilalagay mo siya, ayun hindi na siya mag ito, ayun kasi nakaumbok yun. Sayang talaga. Lesson learned, kung alam mo nang may mali na, huwag mo nang bilhin. Pero buti na lang maganda yung Beyblade, nakabawi-bawi siya. So yun lang.